Noong summer ng 1999, naging laganap ang takot sa mga bayan na malapit sa riles ng tren mula California hanggang Kentucky. Sa mahigit 200,000 miles na riles na tumatawid sa buong Estados Unidos, walang nakadama ng kaligtasan. Isang serial killer ang gumamit ng mga tren bilang kanyang paraan ng pagtakas. Pumipili siya ng mga biktima at lugar ng walang pattern, at pagkatapos ng bawat krimen ay bigla na lamang siyang naglalaho. Noong December 17, 1998, sa West University Place, Texas, isang babae ang tumawag ng pulis mula sa labas ng bahay ng kanyang kaibigan. Nababahala siya dahil hindi sumipot ang kanyang kaibigan, isang kilalang doktor sa isang medical school, sa trabaho ng umagang iyon. Ayon sa kanya, hindi ito karaniwan dahil palaging maagap ang doktor at hindi rin ito sumasagot sa mga tawag o nagbubukas ng pinto buong araw. Nang dumating ang mga pulis, napansin nilang nakakandado mula sa labas ang mga pintuan at bintana ng bahay. Walang senyales ng kaguluhan. Ngunit natagpuan nilang bukas ang pinto ng garahe at ang pintuan papasok ng bahay ay nakabukas din. Sa loob, nakakalat ang mga jewelry sa sahig na tila nagpapahiwatig ng pagnanakaw. Nagsimulang mag-imbestiga ang mga pulis at maingat na pinasok ang bahay, inisip na maaring naroon pa ang salarin. Sa unang palapag, walang tao. Ngunit may bakas ng mga damit na nagkalat patungo sa ikalawang palapag. Sa master bedroom, natagpuan nila ang bangkay ng doktor, brutal ang pagkakapatay sa kanya. Ayon kay Detective Kenneth Maha, isang dekada ng veterano sa departamento, labis siyang nagulat sa krimen. Ang West University Place ay isang maliit at tahimik na komunidad sa gitna ng Houston at ang huling kaso ng pagpatay ay noong 1985 pa. Ang krimen ay masyadong marahas, may mga bakas ng dugo sa hallway, pader at pinto. Ang katawan ng biktima ay halos natakpan ng mga kumot maliban sa isang braso at 2 binti. Malapit sa katawan ay may malaking kutsilyong ginagamit sa kusina at isang mabigat na bagay na puno ng dugo, parehong ginamit ng salarin bilang sandata. Nalaman ng mga pulis mula sa asawa ng biktima na kasama nito ang kanilang 2 anak na bumisita sa mga kamag-anak bago magpasko. Naiwan ng doktor dahil sa mga obligasyon sa trabaho. Ayon sa ebidensya, tila nagtagal ang salarin sa loob ng bahay. Binuksan nito ang mga regalo sa ilalim ng Christmas tree at hinalungkat ang mga gamit ng biktima. Nakakalat ang laman ng wallet at kitang-kita ang driver's license ng doktor na iniwang nakalantad, isang kakaibang detalye na nagdagdag pa sa misteryo ng krimen. Sa kusina, natagpuan ng detective ang pagkaing bahagyang nabawasan, isang posibleng ebidensya na nagtagal ang salarin sa loob ng bahay. Nahanap din niya ang susi ng jeep ng biktima na ayon sa asawa ng doktor ay siya lamang ang may tanging kopya nito sa garahe. Walang natagpo ang foreign fingerprint sa pinaniniwalaang pinasukan ng salarin. Ngunit sa isang workbench, natagpuan ng mga investigador ang sirang takip ng steering column katabi ng ilang gamit na pambukas. Pinaniniwalaan nilang ninakaw ng salarin ang jeep ng biktima at kinailangang sirain ang steering column upang ito ay mapatakbo. Dito nagkamali ang mamamatay tao. Nang pulutin ng detective ang malaking piraso ng steering column, agad niyang napansin ang mga fingerprint sa makinang itim na plastik. Agad itong isinilid para sa pagsusuri sa laboratorio. Sa isinagawang autopsy, natukoy ng medical examiner na sanhi ng kamatayan ay ang maraming saksak at matinding pinsala sa ulo. Napatunayan ding hinalay ang biktima. Ang karumal-dumal na krimen ay labis na ikinabahala ni Detective Maha dahil hindi ito tugma sa isang random na pagpatay, higit pa ito roon. Alam ng mga investigador na ang mga ganitong uri ng mamamatay tao ay bihirang tumigil sa isang beses lang. 2 araw matapos ang krimen at 200 milya ang layo, natagpuan ng mga pulis sa San Antonio ang isang inabandonang jeep sa parking lot ng isang motel. Nang suriin ang plaka, natukoy na ito ay mula sa West University Place at pagmamay-ari ng doktor. Nawawala ang plastic na takip ng steering column. Sa loob ng sasakyan, natagpuan ng mga investigador ang isang gitara at isang meat cleaver, mga bagay na iniulat ng asawa ng doktor na nawawala rin mula sa kanilang bahay.
Sinuri ng mga teknisyan ng jeep para sa mga fingerprint, ngunit walang nahanap na magagamit. Sa forensic laboratory ng pulisya, kinopya ng mga analyst ang mga fingerprint mula sa steering column cover at pinatakbo ito sa automated matching system. Dito, nagkaroon sila ng positibong tugma sa isang individual na nagngangalang Carlos Rodriguez. Sa karagdagang pagbusisi, lumabas ang isa pang pangalan, Rafael Rendez Ramirez. Isinumit ito sa FBI Criminal Justice Information Services Division at mula sa kanilang database, natuklasan ang 12-dosenang iba pang alias at mas marami pang impormasyon tungkol kay Rendez. Mayroon siyang malawak na criminal record sa loob ng mahigit 20 years at may aktibong warrant para sa kasong pagnanakaw ng sasakyan. Sa pag-review ng mga tala ng Immigration and Naturalization Service, nalaman ng mga investigador na madalas at ilegal na tumatawid si Rendez sa pagitan ng Estados Unidos at Mexico. Kamakailan lamang, siya ay naaresto sa California dahil sa trespassing sa railroad property habang may dalang baril at na-deport pabalik ng Mexico. Ngayon, lumalabas na bumalik siya sa Texas. Dahil sa kanyang lagalag na pamumuhay, mahirap siyang matunton. Naghahanap si Detective Maha ng posibleng simula ng investigasyon at natuklasan ang pangalan ng kapatid na babae ng suspect na nakatira sa Albuquerque, New Mexico. Sa isang naka-schedule na tawag sa Albuquerque Police Department, nakapanayam niya ang babae. Hindi niya masabi ang kasalukuyang kinaroroonan ng kanyang kapatid dahil bihira silang magkausap. Ibinahagi lamang niya na paminsan-minsan ay dumadaan si Rendez sa Albuquerque. Tumitira sa kanya ng ilang araw at pagkatapos ay bigla na lang nawawala. Hiniling ni Detective Maha na ipaalam agad kung sakaling muling magpakita o magparamdam ang kanyang kapatid. Ramdam niya ang kaunting galit at pagkadismaya ng babae sa pagkakadawit niya sa kaso at ayaw niyang masangkot pa. Kung siya nga ang tunay na salarin gaya ng pinaniniwalaan ng mga awtoridad, humingi rin sila ng tulong mula sa publiko. Nagpakalat sila ng mga wanted poster sa mga rutang dinadaanan ng tren na kilalang ginagamit ni Rendez. Maraming tip ang natanggap ngunit walang naging bunga. Noong Marso, 3 buwan matapos ang pagpatay sa doktor, may mga ulat ng pagkakita kay Rendez sa isang rail yard malapit sa San Antonio. Lumalabas na nakapaglakbay siya ng 200 miles pakanluran. Sa bawat pagkakataon, nakakatakas siya bago pa makarating ang mga pulis. Patuloy pa rin siyang nagtatago, palipat-lipat ng tren, at patuloy na niloloko ang mga awtoridad. 5 buwan matapos ang pagpatay sa doktor at 90 miles lamang ang layo, sa Weimar, Texas, nagpunta ang mga miyembro ng lokal na simbahan upang tingnan ang kanilang pastor at asawa nito. Hindi kasi sila dumalo sa misa noong umaga. Bukas ang pinto ng bahay at nang pumasok, natagpuan nilang parehong pinatay ang mag-asawa sa kanilang sariling kama. Ang Weimar ay isang maliit na bayan kung saan bihira ang krimen, lalo na ang pagpatay. Dumating ang Texas Rangers at ang Fort Bend County Sheriff's Office upang imbestigahan ang insidente. Ang pastor at ang kanyang asawa ay binugbog hanggang mamatay gamit ang isang maso na kinuha sa kanilang garahe. Tinatayang nangyari ang krimen 24 hanggang 36 na oras bago natagpuan ang mga katawan, kaya't malamang ay pinatay sila noong hating gabi ng Biyernes o madaling araw ng Sabado. Walang palatandaan ng depensa mula sa mga biktima at hindi rin kinuha ang pera o mahahalagang gamit, kaya't malinaw na hindi pagnanakaw ang motibo. Gumamit ang mga investigador ng luminol sa kwarto, isang kemikal na tumutukoy sa dugo at iba pang bodily fluid. Natuklasan dito ang dugo ng mga biktima at bodily fluid mula sa hindi kilalang pinagmulan. Sa forensic testing, napatunayang hinalay rin ang babae. Lumilitaw na matapos ang pagpatay, nagtagal pa ang salarin sa bahay. Kumain pa siya sa kusina ng mga biktima at pinag-aralan ang kanilang mga driver's license. Hindi alam ng mga investigador noon na may kaugnayan ito sa pagpatay sa West University Place, ngunit hindi nagtagal ay nalaman din nila. Noong May 1999, hinahanap pa rin ng mga awtoridad sa Texas ang puganteng si Rafael Rendez, na pinatibay ng fingerprint evidence na siya ang pumatay sa doktor sa West University Place. 4 na buwan matapos iyon,
isang pastor, at ang kanyang asawa naman ang pinatay sa Weimar. Nawawala rin ang pulang pick-up truck ng mag-asawa na pinaniniwala ang ninakaw ng salarin. Naglabas ng malawakang alerto ang pulisya upang hanapin o bantayan ang naturang sasakyan. Sa Department of Public Safety, nabahala ang mga investigador mula sa Texas Rangers sa mga ebidensya sa bahay. Pagkaing bahagyang nabawasan at mga ID card na nakadisplay na nagpapahiwatig ng isang ritualistic killer. Nakipag-ugnayan sila sa FBI Houston Field Office para humingi ng opinyon mula sa isang criminal profiler, si Special Agent Mark Young. Ayon kay Young, maraming mensahe at forensic evidence at behavioral sa crime scene. Bukod sa mga fingerprint, DNA, buhok at hibla, makikita rin sa paraan ng krimen ang kakaibang ugali ng salarin. Napansin niyang ang killer ay kumilos ng may matinding galit ngunit walang bakas ng takot o pagkataranta. Ang pinaka nakakabahala para kay Young ay ang tagal ng salarin sa bahay, na tila sinuri pa ang lahat ng gamit, binuksan ang wallet at purse ng mga biktima, at iniwang nakalantad ang kanilang mga identification card. Hindi kinuha ang credit card o pera na nagpapakitang kakaiba ang motibo ng salarin. Kayang suriin ng mga profiler ang mga behavioral choices ng isang mamamatay tao upang matuklasan ang mga detalye tungkol sa kanya. Sa kasong ito, matapos patayin ang mga biktima, patuloy pang pinagsasaksak ng salarin ng mga ito bago tinakpan ang kanilang mga katawan. Ipinapahiwatig nito na maaaring siya mismo ay nadidiri o natatakot sa ginawa niyang karahasan. Ang paglalantad ng mga ID card ng mga biktima ay maaaring isang uri ng pagpapakita ng dominasyon, parang nais niyang malaman ang mga detalye tungkol sa mga buhay na kanyang kinuha. Isa sa mga Texas Rangers na nakausap ni Young ay may kaalaman sa kaso sa West University Place at napansin niya ang pagkakapareho ng mga detalye. Hindi lang pareho ang modus operandi, kundi pati ang kakaibang ugali o ritualistic behavior. Tinatawag din itong signature ng isang offender. Kung may connection nga sa pagitan ng dalawang kaso, tiyak na matutukoy ito ng forensics lab. Isa sa mga kalamangan ng mga investigador ay ang pagkakaroon ng forensic evidence sa parehong lugar. May fingerprints at DNA sa West University case at may DNA evidence din sa Weimar. Sa pagsusuri ng DNA, napatunayan na ang bodily fluid na nakuha sa parehong krimen ay mula sa iisang lalaki. Parehong hinalay ang dalawang babae. Dahil na-recover na ang jeep ng unang biktima, napaisip ang mga investigador kung paano nakarating ang suspect sa ikalawang crime scene. Sa parehong kaso, may ninakaw na sasakyan matapos ang krimen, na karaniwang nangangahulugan na may naghatid sa kanya o siya ay taga roon. Pinag-aralan ni Young ang case file ng suspect na si Rafael Rendez. Ayon sa datos mula sa Fugitive Investigation, kilala si Rendez na gumagamit ng tren bilang paraan ng paglalakbay. Nakasaad sa file na may riles ng tren na 50 yards lang ang layo mula sa bahay ng doktor sa West University Place. Sa Weimar, may riles din ang tren agad sa kalsada sa tapat ng crime scene. Dahil sa direktang koneksyon ng dalawang kaso, naniwala ang mga investigador na si Rafael Rendez ay isang ritual serial killer. Ang paraan ng kanyang mga krimen ay nagpapakita ng pag-evolve, hindi basta-basta lang ito nagsimula, kundi resulta ng paulit-ulit na pagsasanay at karanasan. Naniniwala silang hindi basta titigil si Rendez. Natatakot ang mga awtoridad na ginagamit niya ang mga nakaw na sasakyan at ang mga riles ng tren upang maghanap ng susunod niyang biktima. Sa Houston Field Office, sumali na rin ang FBI Fugitive Squad sa pagtugis kay Rafael Rendez sa pamumuno ni Special Agent Bobby Aird. Alam nilang tumakas na si Rendez mula sa Texas at malamang ay tumawid na ng ibang estado o maging sa Mexico. Dahil dito, kumuha sila ng unlawful flight to avoid prosecution warrant na nagbigay daan para magamit ng FBI ang kanilang federal resources sa paghahanap. Ang unang hakbang ay alamin ang lahat ng posibleng impormasyon tungkol kay Rendez. Natuklasan nilang mahigit 13 beses na siyang naaresto. Agad na kinuha ni Aird ang lahat ng prison record at pin packets upang matukoy hindi lamang ang mga kamag-anak kundi pati mga kakilala at matukoy ang kanyang mga pattern ng pagkilos. Sa lahat ng interview, lumabas na si Rendez ay hindi kilala ng karamihan, maging ng kanyang sariling pamilya.
Matagal na silang walang ugnayan mula nang umalis siya sa kanilang bahay noong siya ay 12 years old at lumipat sa Apopka, at kalaunan ay sa Florida. Dahil kakaunti ang lead, sinubukan ni criminal profiler Mark Young na aralin ang nakaraan ng drifter upang mahulaan ang susunod nitong hakbang. Ipinasa niya ang mga detalye ng parehong kaso sa mga analyst ng FBI's Violent Criminal Apprehension Program, VICAP. Gumagamit ang VICAP ng mga makabagong database upang matukoy ang mga kahalintulad na unsolved cases. Agad na may lumabas na kaso mula Lexington, Kentucky. Isang Hispanic na lalaki ang umatake sa isang college student at pinatay ang kasintahan nito noong 1997, malapit sa riles ng tren kung saan sila naglalakad. Pinatay ang lalaki sa pamamagitan ng pagbasag ng ulo gamit ang bato, habang ang babae ay hinalay at matindi rin ang tinamong pinsala. Bagamat biktima ng matinding pambubugbog, nakaligtas ang babae at nakapunta sa isang kalapit na bahay upang humingi ng tulong. Sa tulong ng kanyang paglalarawan, nakabuo ang pulisya ng Lexington ng isang artist sketch ng salarin. Nang matanggap ni Young ang sketch, hindi siya agad nakasiguro na si Rendes nga ito. Ngunit nagkaroon siya ng pag-asa na maaaring iisa ang salarin. Ngunit hindi sapat ang sketch bilang ebidensya. Nalaman niyang may natirang DNA sample mula sa sexual assault, 2 taon na ang nakalipas, kaya't inarrange niyang dalhin ito sa FBI lab sa Washington, D.C. Sa DNA Analysis Unit, sinuri ni Examiner Alan Dewey ang mga sample. Gumamit siya ng 13 unique DNA regions upang makabuo ng profile ng individual. Kung mas maraming DNA regions ang tinitingnan, mas kumpleto at tiyak ang pagkakakilanlan. Nang makumpleto ang DNA profile mula Lexington, kinumpara ito sa mga sample mula sa Weimar at West University Place sa Texas. Lumabas na iisang tao ang responsable sa lahat ng krimen. Ibinahagi ni Young ang balita sa mga investigador. Tinawagan niya ang Lexington Police Department na labis ang tuwa dahil akala nila ay mananatiling unsolved ang kanilang kaso. Ngayon, si Rafael Rendes na ang pangunahing suspect sa Lexington. Nag-ikot ang mga awtoridad sa Southwest sa mga homeless shelter at train yard, alam nilang nagtatago pa rin si Rendes. Noong May 28, natagpuan ng mga awtoridad ang truck ng pastor na inabandona malapit sa isang train yard sa San Antonio. Mukhang bumalik na naman si Rendes sa mga riles ng tren. Napakahirap ng misyon para kay Special Agent Erd at sa kanyang team. Hindi pa nila naranasan ang ganitong klaseng hamon. Sa dami ng riles at tren na dumaraan araw-araw, napakahirap tukuyin kung alin ang sasakyan ng suspect. Dahil dito, kinailangan nilang maging maparaan. Gumawa sila ng maliliit na wanted poster na ipinamigay sa mga taong madalas sumasakay at nagtatrabaho sa mga train yard sa buong bansa. Pinayuhan ng mga lokal na magbantay kay Rafael Rendes at agad tumawag sa FBI Fugitive Squad kung siya ay makita. Sa bawat tawag na natatanggap nila, agad silang nakikipag-ugnayan sa railroad police upang mahuli at makilala ang mga hinihinalang pasahero. Daan-daang ulat ng sightings ang tinugunan ng pulisya, ngunit sa bawat pagkakataon, hindi si Rendes ang kanilang natagpuan. Ang pinakamaasahang lead ng FBI ay ang kapatid ni Rendes sa New Mexico, kaya't patuloy silang nakikipag-ugnayan sa kanya, umaasang makakatanggap sila ng balita kung sakaling magparamdam ang pugante. Sa puntong iyon, tila ang tanging paraan upang matunton si Rendes ay sundan ang bakas ng kanyang mga biktima. Noong June 4, 1999, isang babae sa Fayette County, Texas ang dumalaw sa bahay ng kanyang inang balo na 73 years old at mag-isang naninirahan. Gimbal siya nang madiskubreng nilimas ang bahay at natagpuan niyang patay na ang kanyang ina sa loob ng kwarto, binugbog hanggang mamatay. Sa panahong iyon, 4 na pagpatay na sa Texas at Kentucky ang iniuugnay kay Rafael Rendes na tinaguriang railroad killer ng media dahil sa kanyang kasikatan. Maging ang bagong biktima ay nakatira malapit sa riles ng tren. Ayon kay FBI Special Agent Mark Young, kapansin-pansin ang karahasang ginawa sa biktima at ang pagkakatulad ng mga detalye sa mga naunang kaso. Tinakpan ang katawan,
Binuksan ang mga jewelry box at gamit at may mga bagay na kinuha bilang tila mga souvenir. Naiwang hindi kinuha ang pera at alahas. Sa halip, mga personal na gamit at mumunting bagay ang ninakaw ng salarin. Natunton sa laundry room ang fingerprint ng pumasok sa bahay sa pamamagitan ng bintana at kalaunan ay napatunayang kay Rendes ito. Matapos ang krimen, hindi siya nagmadaling umalis. Inikot pa niya ang buong bahay, pumili ng mga gamit at kumain pa ng prutas at tinapay, isang signature ng kanyang gawain at dominasyon sa biktima at ari-arian nito. Dalawang misteryosong bagay ang iniwan sa crime scene. Isang lumang tiket ng tren na nakasabit sa doorknob ng silid at isang cassette tape na tumutugtog ng mga tunog ng tren sa background. Tila isang mapanghamong mensahe mula sa railroad killer para sa mga investigador. Sinundan ng K9 unit ang amoy ng salarin hanggang sa mismong riles, ngunit doon din tuluyang nawala ang bakas. Wala pang 24 oras ang lumipas, natagpuan ang panibagong biktima, isang karumal-dumal na pagpatay malapit sa Riles, 95 miles mula Fayette County. Isang 26 years old na guro ang natagpuang hinalay at binugbog hanggang mamatay sa kanyang kwarto. Inalis mula sa wallet at inilantad sa mesa ang kanyang driver's license. Katulad ng ibang biktima, malapit din siya sa riles ng tren. Ninakaw ang kanyang puting Honda sedan. At kalaunan, sa DNA analysis, napatunayang si Rendes ang may sala. Lalong bumilis ang pagpatay ni Rendes, 2 biktima sa loob lamang ng 24 oras na nagpalitaw ng pangamba na siya ay naging isang spree killer, katulad ng ibang serial killer na dahil sa matinding pressure ay tuloy-tuloy na pumapatay ng walang pahinga. Noong June 6, isang rail yard worker ang nakakita kay Rendes sa Flatonia, Texas, sa pagitan ng Houston at San Antonio. Agad na ipinaalam sa pulisya at FBI, ngunit muli siyang nakatakas. Dahil dito, binuo sa Houston FBI Field Office ang Operation Train Stop, kung saan mahigit 30 agency ang nagtulungan. Nahati ang grupo sa 2 squad. Ang serial homicide investigators na nakatutok sa ebidensya ng mga krimen at ang fugitive investigators na ang tanging layunin ay mahuli si Rendes. Sinuri ng fugitive squad ang mga pattern ng kilos ng suspect at natukoy nilang sinusundan nito ang mga ruta ng ani sa iba't ibang estado, sa Washington para sa avocado, sa Florida para sa citrus, at sa Kentucky at North Carolina para sa tabako. Pinuntahan ng mga ahente ang mga farm work sites at address ng mga kaibigan at pamilya upang alisin ang mga comfort zone ng pugante. Gayunpaman, sanay si Rendes sa mabilis at mag-isang paglalakbay, kaya't hindi pa rin siya matunton. 8 araw matapos ang pagpatay sa guro, natagpuan ang kanyang kotse 300 miles ang layo, malapit sa hangganan ng Mexico. May laman na kutsilyo ngunit walang bakas kung saan nagtungo si Rendes. Malapit sa crime scene ay may riles ng tren na nagbigay daan sa mamamatay tao upang madaling makatakas kahit saan. Noong 1999, mahigit 30 law enforcement agencies ang naghahanap kay Rafael Rendes, na nakilala bilang railroad killer. Sa tuwing may bagong krimen na may pagkakahawig sa kanyang estilo, iniimbestigahan ito ni Special Agent Mark Young. Araw-araw, daan-daang tawag mula sa iba't ibang departamento ang natatanggap niya, lahat ay humihiling na suriin kung konektado ang kanilang kaso kay Rendes. Noong June 15, natagpuan ang mga bangkay ng isang 51 years old na babae at ng kanyang ama sa kanilang bahay sa Gorham, Illinois. Kapansin-pansin ang pagkakapareho ng crime scene sa Texas. May double rail tracks sa likod ng bahay, pumasok ang salarin sa likod na bintana, gumamit ng shotgun na nakuha sa loob, at kumain pa ng pagkain ng biktima. Sa pagkakataong ito, may isinulat na mensahe sa pader na tila isang bagong signature ng salarin. Alam ni Young, batay sa mga dating sulat ni Rendes mula sa kulungan, na mahilig itong magpahayag ng mga personal na pantasya sa pamamagitan ng mga mensahe, isang indikasyon na siya pa rin ang may gawa. Pinaniniwala ang dumating si Rendes sa Gorham sakay ng tren at tumakas gamit ang sasakyan ng biktima, na natagpuan kinabukasan 60 miles sa timog, malapit sa hangganan ng Kentucky. Dahil dito, sinuri ng pulisya sa buong bansa ang mga cold case
na maaaring konektado kay Rendez. Isa sa mga tiningnan ni Young ay ang kaso noong October 1998 sa Hughes Springs, Texas, kung saan isang matandang babae ang pinatay gamit ang antique flat iron. Kahit hindi hinalay ang biktima, tinakpan din ang katawan at inilantad ang identification card, pareho ng estilo ni Rendez. Dahil sa lawak ng kanyang galaw, inilagay ng FBI si Rafael Rendez sa kanilang 10 most wanted fugitives list, gamit ang 30 iba't ibang alias sa mga mugshot. Itinaas din ang reward para sa kanyang pagkakahuli hanggang $125,000. Lumaganap sa buong bansa ang balita tungkol sa kanya, kaya't daan-daang tren at train yard ang hinalughog ng mga pulis. Ipinahayag ni Don Clark, Special Agent in Charge ng Houston Field Office, ang hirap ng investigasyon dahil sa dami ng hindi kilalang detalye at lawak ng saklaw ng kaso. Habang tumatagal, lalong natakot ang publiko. 8 na ang kumpirmadong biktima. Inilarawan ng mga awtoridad si Rendez bilang matalino at mapanganib, hindi basta-basta rail hobo kundi isang taong may mataas na IQ at mahusay umiwas sa batas. Patuloy ang pagdating ng mga tip mula sa buong bansa. Mahigit 3,000 na tawag at higit 1,100 leads ang nabuo. Kabilang ang isang credible tip mula sa Denver Field Office tungkol sa kanyang presensya sa Commerce City, Colorado. Nang masundan ng mga awtoridad ang tawag mula sa bahay na iyon patungong bayan sa Mexico kung saan may pamilya si Rendez, agad silang nagpadala ng tactical arrest team at sinalakay ang bahay 7 buwan matapos magsimula ang manhunt. Matapos masiguro ang kaligtasan ng mga tao sa loob ng bahay, nagsagawa ng masusing paghahanap ang mga awtoridad ngunit hindi nila natagpuan si Rendez. Kalaunan, napatunayan ng mga otoridad na maling pagkakakilanlan lamang ang natanggap nilang tip. Patuloy na nakipag-ugnayan ang mga Texas Rangers at FBI agents sa kapatid ng pugante sa New Mexico. Bagamat sinabi ng kapatid na wala siyang balita tungkol sa kanyang kapatid, nangako siyang agad magbibigay alam kung sakaling makipag-ugnayan ito. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa FBI command post sa Houston, isang mahalagang impormasyon ang lumitaw. May asawa pala si Rendez sa Mexico na hindi pa nalalaman ng mga investigador noon. Natuklasan ito matapos siyang makapanayam ng Mexican media at nakuha ng lokal na istasyon ang kopya ng panayam. Dinala ng mga otoridad ang asawa ni Rendez sa Houston para sa 2 araw na investigasyon. Nagbigay ang asawa ng mahahalagang detalye tungkol sa mga nakasanayan ni Rendez at sa mga lugar na kanyang tinuluyan sa nakalipas na 2 o 3 taon. Ikinwento niyang madalas siyang bigyan ni Rendez ng alahas, figurine at gitara, mga bagay na kalaunan ay napatunayang ninakaw mula sa mga crime scene at konektado sa mga kaso ng pagpatay. Sinabi rin ng asawa na kamakailan lamang ay nasa Mexico si Rendez, ngunit ilang araw na rin niyang hindi ito nakikita. Nagpakita siya ng kooperasyon dahil sa takot na baka mapahamak si Rendez sa Mexico, lalo na't hinahanap na rin ito ng mga bounty hunter. Noong July 10, 1999, nakatanggap ng tawag ang mga investigador mula sa Albuquerque. Ito ay mula sa kapatid ng pugante. Ipinabatid nito na nakipag-ugnayan sa kanya si Rendez at nais niyang sumuko ng ligtas at walang kapahamakan. Nangako ang mga awtoridad na magiging makatao ang kanilang pag-aresto. Pagsapit ng July 12, 1999, pumayag si Rafael Rendez na sumuko sa isang Texas Ranger sa isang maliit na border crossing. Iginagalang ang kagustuhan ng kanyang kapatid, pinayagan siyang tumawid at inaresto ng isang maliit na grupo ng mga awtoridad. Isa sa pinakamatinding serial killer sa kasaysayan ng bansa ay nadakip ng tahimik at walang insidente. Sa mga sumunod na panayam, inamin ni Rendez ang kabuuang 13 pagpatay, kabilang ang 4 na hindi pa nadedetalye ng mga awtoridad. Sa bawat krimen, naaalala niya ang mga detalye kahit ilang taon na ang lumipas. Sa tulong ng kanyang mga pahayag, nalutas ang ilang kaso ng pagpatay sa Florida, California at Georgia. Sa mga panayam, iginiit ni Rendez na ang dahilan ng kanyang mga krimen ay upang lipulin ang kasamaan, kahit na ang ilan sa kanyang mga biktima ay mga respetadong miyembro ng komunidad
tulad ng doktor, pastor, guro at matatanda. Ang investigasyon kay Rafael Rendez ay tumagal ng 8 buwan at gumastos ng daan-daang libong dolyar bago siya tuluyang nahuli at napasa kamay ng batas. Sinubukan ni Rafael Rendez na gamitin ang insanity defense upang ipaliwanag ang kanyang mga krimen. Ngunit noong May 2000, napatunayang siya ay guilty sa kasong first-degree murder. Makalipas lamang ng 4 na araw, hinatulan siya ng kamatayan sa Texas. Si Rafael Rendez, na ang tunay na pangalan ay Angel Maturino Resendez, ay na-execute sa pamamagitan ng lethal injection noong 2006.